Magandang araw sa inyo mga kapuntos. Meron ba kayong nakakatalakayan sa social media? Sa Facebook, sa Twitter, sa YouTube, comments? Na mula sa iba't ibang sekta ng pananampalataya at napapansin ninyo na tila mahuhusay sila at bihasang bihasa. Samantalang kayo naman, medyo tagilid at medyo kulang pa lang ang nalalaman. Well, mga kapusos, hindi yan problema. Sapagkat sa kakapanood ninyo dito sa ating programa sa Straight to the Point, initiyak ko sa inyo na may panlaban na kayo. Sa loob lamang ng ilang minuto ay malilinawan na kayo. At tinitiyak ko sa inyo na sa dahan-dahan, gradually, may panlalaban na kayo. Kaya sa mga bago pa po sa aming channel, please po don't forget to hit the subscribe button, the notification bell, para maging notified kayo sa bawat video na ilalabas ko sa channel na ito. Kaya wag na po natin patagalin. Simulan na po natin. Hello. Mga taba. Aw. Wala na ka nag-live? Kung ano yun, nadugay ko balik. Nadugay na kami ito. Nahuman na lang ko live na ako. Okay. Nakay gusto iskutan? Aw. Katugon tayo mo ang kuan nga sa to, mo tusulod sa iglesia. Okay na, ang dilig yung musulod sa iglesia, di siya maluwas. Hindi man siya musulod, balibad man siya. Sakto ko no? Kaysa mo amang god, lahi ang kaluwasan, lahi po ng iglesia. Kanang kuhan bro, kasi pagsabutin mo na kuhan bro, kanang gingon diya sa Luke 10:16 nga ang dili mamat ang musalikway kaninyo, nasalikway sab nako. Kaya pagsabutin niyo na. Kuan mo na. Di ba? Okay, kuan ya po na siya nang mudawat kang Kristo, ang dili mo dawat ay magsalikway. Namay na nagyapon. Daghan manggog kon si Kristo, daghan siya kanang will sa tuwa. Lagi kana bitong kitay mingon ito nga sa John 10:16 nga na siya mga karnero nga wala nining mong torila, kinahanglang dadon ko sila ngari. Ngano kinahanglan dadon didto? Napod na siya ko ani naghapon. So buti pasabot nga na siya karnero nga dili niya ng torila. Dili ingon siya, nako mga karnero nga wala na hisakop nining torila, kinahanglang dadon ko sila nganhi. Ngano kinahanglan man dadon? Kay aron nga kuan. Kay aron nga mausa lagi. So kinahanglan lagi mo sulod. Dili aron nga maluwas kay iya naman to mga karnero. Niingon man siya nga kinahanglan dadon ko sila nganhi. Para asa man tong purpose na kinahanglan dadon sila nganhi. Kana siya manggod. Ug ato nang tanawon manggod ng dispensation sa Ginoo dia is dispensation na sa mga Hudyo. So Hudyo na. Mo bitaw nga sa panahon sa Iglesia na bro, wala gatukod si Kristo iglesia sa mga Hudyo. Wala siya gatukod ana. Iglesia sa mga Hudyo. Wala lagi nagtukod si Kristo iglesia sa mga Hudyo. Yang gitukod iglesia nga diin magkahiusa ang Hudyo ug mga Hintil. Wala siya gatukod og iglesia sa mga Hudyo. Sa panahon sa kang Pablo diha na. Ang Hudyo Hintil usahon na. Dili man gud na mao sa bro ang Hudyo ug Hintil kung dili maguba ang balaod. So gikinahanglan nga gubaon niya ang balaod aron mausa. Wala giguba niya ang panagbingkel aron ang duha ka managlahi mahimong usa. So muna ingon siya nga naa siya mga karnero nga wala ni ining torila. Kinahanglang dadon ko sila nganhi. Kana siya bro, wala na siya magpasabot sa mga Hintil. Kundili, mianhi gani si Kristo ingon siya aron sa pagpangita og pagluwas sa nangawalang banay sa karnero na Israel. Di ba? Puta na ba? Unsa may meaning anang toril gingon sa John 10:16?
Mo lagi kay ang saad bagod sa Ginoo nga pinaagi sa imong kaliwat Abraham pagapanalanginan ko ang tanang kanasuran. Di Mo di na kunang di na saad ni mabutana bro, Propeta di na Joel. mabutana bro. Pangutana unsay meaning anang turel nga gisgutan sa John 10:16. O dili man na kuan, dili man na ingon nga aron maluwas. Di na may pangutana kung aron maluwas o di. Unsay meaning anang turel nga gisgutan diya sa John 10:16? Unsay meaning ana? O mo lagi na ang kuan kanang gitawag og Kingdom Church. Kingdom Church kasi gingong Kingdom Church na. Kingdom Church na. Asa mabasa nga Kingdom Church na siya? Mo man na ang kuan, mo man na ang Di. Asa mabasa na bro? Asa na nga ato na mabasa nga imong gingon mo basig ibas. 16. Bro, ay sa kong saksaki og imuhang mindset. Inyo man ang mindset ng Kingdom Church. Asa mabasa ng Kingdom Church? Nay mabasa na Kingdom Church. Asa mabasa na? Sa kay mangita pa ta nig kuan. Bisan dia sa Mateo 16 kanang paghatag og Yahweh. Gingharian man ang gisigutan ni Pablo diha. Iglesia may gingon dia. Wait lang muna. Ging Yahweh sa gingharian man. Yahweh sa gingharian. Alawa diha sa Mateo kapitulo 16. Ito na be. Ano ang ibig sabihin ng kawan sa John 10:16? O iglesia mo lagi pasabot di ay. Iglesia lagi O pero iglesia Kingdom ngano di Church. makakatubagod kon. Oh, Kingdom Church. Kingdom asa lagi basa lagi Kingdom Church lagi. Ay sabi. Asa mabasa ng Kingdom Church bro be kay kape kay nang Katong paghatag ni Kristo og Yahweh ni Pedro. Tanawa diya. Yahweh to sa pagbuot niya nga taga ko otorisasyon nga na siya itugot og idili. Yahweh sa gingharian man. Iyahan ang buhaton diha sa iglesia. Unsa to nga bersikulo? Kanang paghatag niya og Yahweh. 16:18. Oh. Diya. Mo lagi iglesia ang gingon diha. Iglesia Kingdom Church. Iglesia nga sa gingharian. Oh, kanang gingharian din ha, kanang gingharian wala man gisaar na mga hintil. Nganong pasudlon man sa kuan sa iglesia bro? Nganong pasudlon sa iglesia? Dili, naana na sila nagpangsyon na sila nga mga karnero sa Ginoo. Ngano lagi ingon siya kinahanglan. Nganong kinahanglan man yun nga pasudlon sa iglesia? Mo gani kay diha man tukor ng gingharian. Asa mabasa nga sa iglesia tukor ng gingharian? Ingon ka ang iglesia mismo ang gingharian. Unya karon ang iglesia mo tukuran sa gingharian. Kingdom Church. Asa mabasa na to bro nga sa iglesia tukuron ng gingharian? Kingdom Church. Bro, Church ba sa kingdom? di sa lagi ko mo dawat kung wala kay puriba. Asa na to mabasa ng giingon nimo nga sa iglesia tukuron ang gingharian. Ikaw magiingon na una ingon ka Kingdom Church. 1680 no? Una ingon ka una Kingdom Church tungod kay kanang kingdom maora na ang church. Unya karon moingon na pug ka nga sa church itukod ang kingdom. Usa mo di klaro ana man usara na o managlahi na. Ang kanang church nabilong na sa Kingdom of Heaven. Naman lang ginagawa ni Kristo. Asa mabasa nga ang church na belong sa Kingdom of Heaven? Asa mabasa nga ang church na belong sa Kingdom of Heaven? Una nga mao na ang gihatag na Yahweh. Bro, di palagi ko mudawat lagi sa imuhang panudlo kung wala kay puriba. Puriba una before ko mudawat. Sige, go. Asa mabasa nga ang church parte na sa Kingdom of Heaven? Asa tong bersikulo nga nag-ingon nga ang tagaan ko ikaw Yahweh? Matthew 16:19 na siya, bro. 19 ba? Matthew chapter 16 verse 19. Wala may giingon diha bro nga ang kingdom ang iglesia parte sa Kingdom of Heaven. Wala may giingon diha. Tanawa ha. Tanawa diri ha. Sa bersikulo 19. Al bersikulo 18 sa busa sultihan ko ikaw si Pedro, ug ibabaw na ining bato tukuron ko ang akong simbahan.
Bisan gani ang Di kamatayon, lang bro, kayo di lang bro, kay banda makabuntog di mga niini. bata bro, jud lang bro. Eh bro, badayon bro. Hmm. Sa to, asa preba nimo nga kuan? Nga ang iglesia is part sa kingdom of heaven? Oh, part sa kingdom of heaven. Oh, asan ba Ang sana? kanang church mo na diri sa yuta ha. Sa yuta. Oh, atong balikon ha. Busa sultihan ko ikaw sa Mateo 16:18. Busa sultihan ko ikaw si Pedro og ibabaw ni ining bato. Tukuron ko ang akong simbahan. Og bisan gani ang kamatayon dili gayon makabuntog niini. Ihatag ko kanimo ang mga yawi sa gingharian sa langit. Oh. Ang imong idili dinhi sa yuta, oh, dili usab didto sa langit. Okay. So, ang imong so itugot dinhi sa yuta, itugot usab didto sa langit. okay. So sa So imong ang kanang explanation, authority nga gihatag niya kang Pedro mao na ang church, diha sa church. okay, so ang imong So, sa imong explanation karon, ang iglesia parte sa kingdom of heaven. Muna imong Very explanation. good. Katong gingon na pod nimo nga sa iglesia tukuro ng kingdom. Asa lang po to? Dili, ang iglesia mao na siya ang gigamit sa Ginoo haron nga ang kingdom of heaven makuan, magitawag og ma-realize nga matukod gyud diri sa yuta. So Pinaagi sa iglesia. so kato yung mangingon ganina nga ang kingdom tukuron sa iglesia wala na to. Nagingon ba ko sa imo gani ha? Oh. Nagingon ka. Dili, ang akong buti pasabot nga ang kingdom ma-establish pinaagi sa iglesia. Mo ang Ano pasabot ang kingdom may establish pinagi sa iglesia. So dili Pinaagi sayop sa tong iglesia. ingon mo ganina nga ang kingdom may establish sa iglesia. Sayop to ganina. So siguro na kuha na to na slip of the tongue ra to kanina no. Oh, ma-establish kay So, ang mao man pangutana ang karon, authority gihatag sa iglesia. Ang na karon nganong kinahanglan mga pasudlon dito. Kung ang iglesia parte sa kingdom of heaven, nganong pasudlon man kinahanglan pasudlon dito sa iglesia nga parte sa kingdom of heaven. Kuan man guna siya bro, si Kristo mianhi aron sa pagpangita sa nangawalang banay sa karnero na Israel. Hindi na may pangutana. Tungod kay ang Pangutana ba is mo lagi nag-explain gani ko sa imo ano. nganong kinahanglan man yang pasudlon dito sa iglesia nga parte sa kingdom of heaven? Unsa may rason kung dili day aron luwason? Sa day rason. Ingon mo ka, pasudlon sila at dili aron luwason. Nga ikaw na mismo giingon nga kanang iglesia nga di sila pasudlon parte na sa kingdom of heaven. Ingon ka Very good. pasudlon sila dili para luwason para usa man di ay. Okay. Abi nimo, ang kanang iglesia is gihatag na sa Ginoo nga mao ang gitawag og kanang magather ang iyang mga katawhan. Dayon. Pero ang makaluwas gid sila ha is kanang ilahang ang gospel. Daga galibog ko sa istorya nimo ha. Ayog libuga. Ang church parte sa kingdom of heaven. Very good. Pasudlon sila dito, kinahanglang silang pasudlon dito. Pero ingon ka, aron dili maluwas. Dili. Dili Ang kanang aron mga maluwas. tawana, So kung ang kanang mga kung dili aron maluwas, sa man reason nganong gidala dito, nganong kinahanglan man pasudlon nga parte lagi. man kana sa kingdom of heaven. Kundi man ang principle sa Acts to katong mga magtotoo dito, human sila nga nakadungog sa maayong balita unya nakadawat na gibautismohan, gi-appeal sila dito sa iglesia. di na may Dunggan niyo. layo ra man kay bro. Dali lang ha kay Nganong kinahanglan man silang pasudlon? Ingon ka pasudlon sila dili aron maluwas. Kung dili aron maluwas, unsa man day reason nga pasudlon sila dito kung dili man day kaluwasan ang hinungdan? Abi nimo, ang iglesia dunay dakong tabang. Unang-una diha sa iglesia mao ang panag-fellowship, Di na may pangutana. pagdinisigay. Diha ang purpose sa Di na- iglesia. Di na may pangutana. Mo lagi Kung unsa man day dili purpose? aron maluwas, unsa man day laing hinungdan, ngano kinahanglang silang pasudlon? Fellowship lang? Dili na may rason. Sumala sa Hebrehanon kapitulo 11 Maka-fellowship, versikulo 25. maka-fellowship, manggaling mo nga wala mo sulod sa iglesia? Mao man ang purpose sa panagkatigom nga kinahanglan dunay iglesia aron dunay tigumanan. Oh, iglesia, nya nganong wala man lagi mo siyang iglesia gitukod? Kinsa? Kung mo na imong rason, nganong wala man mo misulod sa iglesia niya?
Nagsunod naman sa Iglesia ni Cristo. Patakar. Sa Iglesia ni Cristo. Nadi mo sa Iglesia ni Cristo di ay. Ang imuha dai pasudlon gyud mo sa Katoliko. Wa may lang Iglesia ni Cristo bro. Nabadi lang Iglesia ni Cristo gawas Katoliko. Ha? Nabadi lang Iglesia ni Cristo gawas Katoliko. O mo gani nga namang ko iglesia kung giapilan. Asa man Kaning na lawas ni Cristo. asa man na tukura. Ha? Asa na tukura nang giapilan nimo? Asa tukura? Basa ang unang Korinto Dili kapitulo ba? 3 bersikulo 10. Bro, asa na tukura nang giingon nimo nga iglesia nga imong gipasakupa nga Iglesia ni Cristo? Asa na tukura? Diha man sa langit, bro. Itukod. Asa mabasa nga si Kristo nagtukod og iglesia sa langit? Ya kung naibalan na ba sa Matthew 16:18 niya tong gitukod sa yuta. Asa mabasa nga si Kristo nagtukod og iglesia sa langit? Asa mabasa na? Efeso kapitulo 2. O sige, Efeso kapitulo 2. 2. Efeso kapitulo 2, bersikulo Isa. Sa tanaw ni Mayo. Ako ni baluan si Kristo nagtukod og iglesia diha sa babaw sa bato. Nya sa yuta ra ba na ingon ka sa langit? Asa man na sa langit ng Palpak mo na imuha gud. sige, Efeso ato tanaw. kapitulo 2 bersikulo 14 ngadto sa 21, 22. Oh, diya, itong basahon Basa, na ikaw basa. naba siya iglesia ang gitukod sa langit ha. Ingon dire sa 14 to 22. Kay si Kristo gayod mao ang atong pakigdait. Gihimo niya ang mga Hudiyo nga mga dili Hudiyo nga usa na lamang kakatawhan. Pinaagi siyang kamatayon giguba niyang parel sa panagbingkil nga sa yuta man ni bro. Padayon nagbasa. 15. Gihimo niyang walay biliyang balaod sa mga Hudiyo lakip ang mga kasuguan ug mga kalagdaan niini aron gikan sa duha ka kaliwatan may mungo sa kabag-ong katawhan ug sa ingon makabot ang pakigdait. Pinagi siyang kamatayon sa krus, giusa kita niya diya sa usa ka lawas ug gipasiguli ngadto sa Dios ug sa ingon niya gitapos niya ang pagdinumtanay. 17. Usa miani si Kristo ug gisangyaw ang maayong balita sa pakigdait alang sa tanan. Kaninyong mga dili Hudiyo nga kaniadto layo sa Dios ug sa mga Hudiyo nga duol kaniya. 18. Pinagi ng Kristo gitantanan, Hudiyo ug dili Hudiyo makaduol sa amahan diha sa usa ka espiritu. 19. Usa ka mong mga dili Hudiyo dili na mga langyaw o dumuduong kundi mga kauban na sa katawhan sa Dios ug mga sakop na siyang banay. 20. Itukod kamo diya sukarana nga gipahamutang sa mga apostoles ug sa mga propeta ug ang bato nga gisukaran mo si Kristo Jesus. 21. Diya kaniya gitukod ang tibuok balay hangtod nga mahimo kining balaang templo sa Ginoo. 22. Mas na nang magtotoo ka mo usab na usang nga to kaniya diin nagpuyo ang Dios pinaga siyang espiritu. Wa may gingon di katukod siya sa langit. Asa man na nagpuyo ang Dios? Bro, wala giingon dire sa akong sa ChatGPT ha. ChatGPT ayon sa born again na kausap ko, born again na kausap ko nasa Efeso 2:14 to 22 daw ay isang patunay na si Kristo ay nagtatag ng iglesia doon sa langit. Tama ba ang sinabi niya? O isang uri ng kasinungalingan. Sa tubag ChatGPT ha. Okay, sa ingon siya dire akong kani ingon siya dinhi akong basahon na. Balik ko na ako pangutana siya ha. Akong pangutana siya ha is ayon sa born again na kausap ko na sa Efeso 2:14 to 22 daw ay isang patunay na si Kristo ay nagtatag ng iglesia doon sa langit. Tama bang sinabi niya o isang uri ng kasinungalingan? Ang tubag niya, magandang tanong ito. Ang interpretasyon ng kausap mong born again ng Efeso 2:14 to 22 ay patunay daw na itinatag ni Kristo ang iglesia sa langit ay hindi tama.
Straight to the point. Hindi sakto di ay. Hindi tama at maaring maituring na isang maling unawa. Guing. O pagkakalika ng sariling doktrina. Ikalawang Pedro 1:20. Ang talatang ito, kung babasihan ng buhat ayon sa konteksto, ay hindi nagtuturo ng iglesia ay nasa langit. Kundi, tungkol sa pagkakaisa ng mga Hintil at Hudiyo sa iisang katawan o iglesia sa pamamagitan ni Kristo dito sa lupa. Inambito ko sa yuta. Basahin natin Efeso 2:22. Verse 14, si Kristo ang ating kapayapaan na ginawang isang dating magkaaway mga Hudyo at mga Hintil. 15, sa pamamagitan ng kanyang laman, pinawi niya ang kautusan na nakabate sa mga batas at tuntunin upang likayin sa kanyang sarili ang isang bagong tao mula sa dalawa, isang katawan. Verse 16, at pagsamahin silang dalawa sa isang katawan. Verse 19, kayong mga Hintil, hindi nadayuhan kundi kabahagi ng sambahayan ng Diyos. Verse 20-22, ang istruktura ng sambahayan ng Diyos o iglesia ay nakatayo sa saligan ng mga apostol at mga propeta. Si Kristo ang pundasyon o panulukang bato. At tayong lahat ay mga bahagi ng gusaling ito na nagiging templo ng Diyos sa pamamagitan ng Espiritu. Ano ibig sabihin ng mga talatang ito? Ang tinutukoy na gusali o templo o bahay ng Diyos ay ang iglesia na binubuo ng mga mananampalataya dito sa lupa, hindi sa langit. Taka o wala ginong lagi pataka ka panudlo. Ang paggamit ng langit, o spiritual terms ay matalinghaga, hindi literal na lokasyon ng iglesia. Bro, mangutan na ko nimo bro, kanang sa bersikulo 22 sa Efeso 2:22. Hindi lagi bro, ang meaning lagi ana bro, giusa niya sa iglesia ang Hudiyo ug mga Hintil. May problema na. Mo'y meaning ana. Asa man dapitan na? So, bro, wala location. gyud bro. Di gyud ko mudawat sa imong explanation nimo, sa imong mindset. Asa man puyo ang Dios? Bro, pasensya na jud ka. Akong basahon ang verse 22 sa Laing Version. Okay? Sige. Akong basahon ang verse 22 sa Laing Version. Ingon diri ha. CEV ta. And you are part of that building Christ has built as a place for God's own Spirit to live. Bot, parte mo sa iglesyang gitukod ni Kristo, diin ang Diyos nagpuyo. Diin ang Espiritu Diyos nagpuyo. Sa iglesia. Asa man daw nagpuyo? Sa iglesia. Ingon no, balik ko na ko ha. Parte ka mo sa iglesia nga gitukod ni Kristo, kay diha magpuyo ang Espiritu sa Ginoo. So di siya literal nga langit kundi ang iglesia nga atong ipasakupan. But pasabot ang presensya sa Dios na akauban sa iglesia. Mao na konteksto. Wala giingon nga dunay iglesia gitukod sa langit. Dili ba lang kay kanang mamakak pa jud ka na lego gilara lagi. Basahon lang na sa Laing Version, mausab na ang gisulat. Bro, di na mo tulong imo ang pasabot. Napakoy. Pila ka buki mo? Wa kay daganan. Wapatamuhaman bro, wapatamuhaman. Basa ko Laing Version be. Laing Version ako basahon na po na ako. Ay nabuko sa kuha na po sa The Living Bible. Verse 22. And you are also joined with Him and with each other by the Spirit and are part of this dwelling place of God. Kanang dwelling place of God, mao na ang church nga atong gipasakupan. Amo di inyo ha. Among gipasakupan. So mao na ang church. Kana nga church wala nagitukod sa langit, sa yuta nagitukod. Malasa. Napay ikaduha nga verse. Unang Efeso gyapon. Efeso kapitulo 1 bersikulo unang-una 19. Itong giingon nimo nga iglesia gitukod sa langit, bagsak na to. Busted na to. Wala imo ra man ang konklusyon. Di konklusyon nga gabasa ko dire And you also, ang iyang giingnan mga tao nga naa sa yuta, and you also are joined with Him, nakauban ninyo siya, and with each other by the Spirit, and are part of this dwelling. This, kanang giingon niya nga this, muna ang church. This, asa man siya ng this? Nasa langit, nasa yuta? Sa langit. Wala, pataka ka man lang. Uy, buhay pa si Pablo, ana, nasa sa Efeso pagsulti niya na. Doy.
Episo kapitulo 1 Naa siya bersikulo sa 9, Efeso 19. pagsulti niya na. So pag Bro, ingon niya Efeso og this, kapitulo 1. nag-refer na sa church nga naa sa yuta. Dili sa church Basahan, gitukod sa Efeso. langit. Episo 1:19 ngadto sa 23. Oh, sige, Efeso 1:19 na 19. punta. Hindi na jud ka musalir gyud kanunay gyud. Oh, sige. Dili man. Oh, 1:19 ngadto sa Ngadto sa 23. 23. Giampo ko usab nga masayra ninyo ang dili matukngan nga gahom sa Dios alang kanato nga nagat ha? Sige, padayon. Pag-gising sa to? Ha? Sa tingin mo? Ay. Wala mo ko nag-ingon. Padayon nagbasa ba? Ako yung mong giingnan na to. Unsa man to? Ikaw ni tingog man kadiya binako giya kay ako yung gisultian nimo. Wala eh. Padayon na nagbasa. Giampo ko usab nga masayra ninyo ang dili matukngan nga gahom sa Dios alang kanato nga nagato kaniya. Kini nga gahom sa to asa kutob sa verse 23. 23. Mausab ang gahom nga iyang gigamit sa pagbanhaw o pagpalingkod kang Kristo diha sa iyang tuong dapit dito sa langit. Dito sa langit. Sa man, pagpalingkod kang Kristo, asa man niya palingkod sa Kristo diha, lang ang Iglesia magsayo. man. Padayon. Sa iglesia. Padayon basa. Sa iglesia, giampo ko usab nga masayra ninyo. Uy, nagbalik Ang mo ka. dili matukngan nga gahom sa Dios alang kanato nga nagato kaniya. Kagahom, ha? Kini nga Kagahom gahom. na ha. Kini Kagahom nga na, sa gahom, iglesia na. ang subject gahom ha, kini nga gahom, mauusab ang gahom nga iyang gigamit sa pagbanhaw. Gahom dili iglesia ang gibanhaw no? No? Kagahom. Dili ang iglesia ang gigamit niya pagbanhaw ni Kristo kundi dili ang gahom. Kagahom yatag sa iglesia. Kini nga gahom nga iyang gigamit sa pagbanhaw o pagpalingkod kang Kristo diha sa iyang tuong dapit dito sa langit. So ang meaning ani si Kristo gipalingkod dito sa iyang tuong dapit dito sa langit. So dili siya palingkod kanimo. Si Kristo ang gipalingkod dili ang iglesia kapataka kalagtabi diha. Padayog basa. Lang ang gipalingkod sa tuo sa Ginoo si Kristo dili ang iglesia. Padayog mo nagbasa ngani. 21. Busa anaa o busa gahom ni Kristo ang tanan nga may gahom sa pagdumala o sa pagpangulo. O pasabot kanang mga obispo under na sa iyahang under sa langit sa langit. Si Kristo gipalingkod sa tuo sa Dios sa langit. Gani. Dili ang iglesia ang nasa langit. Padayon nagbasa ganino. Oy, mamangilad man ka. Dili ang iglesia ang gipalingkod sa tuo dito sa langit. Pataka ka man lang. Si Kristo ang gipalingkod sa tuo sa Dios dili ang iglesia. Imong ka iglesia. Basa gani na no. Taka lang kaya. Isgot na diha kagahom. Ang katuo, ang gahom nga gigamit sa Dios pagbanhaw ni Kristo. Iglesia ba diha gigamit diha to? Padayon na nagbasa Ay di ba? Di ba? Ang gahom nga gigamit sa Dios pagbanhaw ni Kristo mo ang iglesia? Unsa? Ang gahom nga gigamit sa Dios pagbanhaw kang Kristo mo ang iglesia? Dili, mao ko pag-ingon ana. Ang ingon ko, adunay kagahom nga gihatag sa Kasi kagahom. Kasi kagahom, wali kagahom dire. Diin si Kristo naghari. Pataka ka man lang tabi diha oy. Ang gingon dire, ang Ginoo ni gamit og gahom. Dili, mampod ka balo mo basa dire. Taka. Ang gingon dire bro, ang Ginoo ni gamit og gahom. Kanang gahuma mo na yang gigamit pagbanhaw kang Kristo. Mao nga na kagahom ganina no. Si kagahom pataka lang kagahom. Si kagahom. Pataka ka man lang kagahom. Ingon dire, balik ko na ako kung gibasa ha. Balik ko na po. Gigamit sa Dios ang iyang gahom pagbanhaw kang Kristo. Kanang gahuma ang iyang gigamit sa diyang gipalingkod niya si Kristo sa iyang tuo dito sa langit. Sa ato pa ang main subject dire ang gahom gigamit sa Dios pagbanhaw kang Kristo. Ingon ka ganina iglesia. Padayon basa ba? Padayon nagbasa. Mamakap pa gyud oy. Padayon na basa.
Ang katungdanan nga gihatag kang Kristo dili gayud matukngan karon o bisan pa sa umaabot. Gipailalom sa Dios ang tanan sa gahom ni Kristo. O gihimo niya siya nga pangulo sa tanan. Aron matabangan niya ang mga tumutuo. 23. Nga mao ang iyang lawas. Ang kahingpitan nga niya nga mausab ang nagingpit sa tanan. Okay. Ang konteksto mao ni. Si Kristo gitagaan niya otorisasyon para mooy magdumala sa para mooy mo sini pailalom sa iyang gahom ang mga pangulo og tabangan niya. Iyang matabangan. Aron matabangan niya ang mga tumutuo nga mao ang iyang lawas. So pinaagi sa gahom nga gihatag sa Dios kang Kristo, gigamit ni Kristo ang maong gahom para matabangan ang iglesia. So walay giingon sa konteksto nga dunay iglesia ang gitukod sa langit. Dito gani si Kristo naghari Pataka ka man lang. Ang iyang giharian ang iglesia. Pataka ka man lang tabi. Dili na mao. Di na mao. Di mao. Pataka. Sige, mangutan ta ChatGPT kung mo ba nagiingon? Agoy, magsalig na po ka. Nana po di alam nga di mo kumutuon mo kibutbuton maga. Napay katulong verse na ako Bro, wait lang kay nanawag ako la bandera kadto lang ha. So, ang konteksto sa among gipabasa sa kuha, si Kristo gitagaan og gahom sa Dios og kanang gahoma mao nang gigamit sa Dios pagbanhaw kang Kristo og kanang gahoma ang gigamit niya nga si Kristo naglingkod sa tuod dito sa langit. O kanang gahuma ang gigamit ni Kristo, aron matabangan ang iglesia. So walay giingon sa konteksto nga dunay iglesia ang gitukod sa langit. Wala. Si Kristo naglingkod. Nalay ko ba lang naman gabasa ko dia. Naglingkod dito sa langit. Ang iyang giharian. Sige. Ato mangutan ta ni ChatGPT sa Efeso 1:19 to 23. Ayan na. Kaklaro anak. Ay mo ta na ta. Yan lang ha. Ikaw mamutbot pa jud ka eh. Ika ka kolegi na ako lagi. Sa Efeso 1:19 to 23 ay batayan daw na ang iglesia ay itinayo ni Kristo sa langit. Tama ba ang sinabi ng born again na kausap ko? O isa lamang kasinungalingan? Tubag niya dire. Tubag ni ChatGPT dire. Ang tubag niya, ang pahayag ng kausap mong born again ng Efeso 1:19-23 ay patunay na itinatag ni Kristong Iglesia sa langit ay maling interpretasyon. Katoliko na. At maaring ituring na kasinungalingan kung sadyang ginagamit ito upang iligaw ang iba. Naliligaw na nila di ay. Ang nasabing talata ay hindi nagtuturo ng iglesia ay naitatag sa langit, kundi tinutukoy nito ang kapangyarihan at pagkaulo ni Kristo na itinaas sa langit, habang ang kanyang katawan, ang iglesia, ay narito sa lupa. So, walay giingon diri nga doon ay iglesia gitukod sa langit. Bitaw ko nimo ganina bitaw. Abi nimo no, ang ako itong pagsabot sa Biblia no tugma lagi ka ChatGPT mo kay lahi. Pareho mo sa imong gi. Ngano amo din ning ChatGPT di ay. Amo din ChatGPT. Baya? Inyo ana. Bataan ako ha. Ang ChatGPT ba? Ay pagmamayari ng Katoliko. Ha? Bro, klaro kayo na bro. Mangutan ako kung magbasa bro. Di ka kadawat kay inyo ang interpretasyon nagipalpak mo na grace gospel mo. Dili na gani kinahanglan pagpalawman kay ni kay klaro. Maunang nag-grace gospel nagamit ko og artificial intelligence. Bro, ako'y basa bro. Nagamit ko og artificial intelligence. Intelligent gali bright. Ha? Wala intelligent nga bugo. Okay? Artificial man. Artificial tungod kay dili man siya tawo.
Artificial kay dili mo siya tawo pero intelligent siya. Intelligent. Intelligent gali bro, bright. Artificial. Napa na intelligent nga bugo? Artificial, wa mo kuning bugo. Oh, Artificial, artificial gali tungod kay dili siya tawo. Dili siya tinuod. Dili tinuod taka ka na lang. Artificial tungod kay dili siya tawo. Bro, Pero bro. bright siya. Oh, Isa ya. kung saan mo nagbalik-balik nagbasa Ang ng chat episode GPT kapitulo ba no? ay pagmamayari ng Iglesia Katolika. Ang chat GPT daw, ang chat GPT daw ay pagmamayari ng Iglesia Katolika. Iglesia Katolika, sabi ng born again. Kaya daw tugma ang sinasabi ni ChatGPT sa pananaw Excuse ka bro. ng simbahan. Okay? Excuse ka bro. Sige. Bro, kanang unsa ni live ni nimo? Ha? Live ni? Pwede na ko ni i-live, bro. Ha? Pwede na ko ni i-live. Gusto ka i-live na ko? Sige. Palihog nag-i-live lang na og makakuha na kay aron nga ma-review pud nako ang kuan. Wait lang, ma-review ni ay kapala ka ma-review ni mo ni. Basta ako galing ma-review gini mo na. Tama pa ang sinabi niya. Kaya natatawa sinabi niya. Ito bag. Niyan to bag. Ako pangutana. Ang ChatGPT daw ay pagmamayari ng Iglesia Katolika, sabi ng born again. Kaya daw tugma ang sinasabi ni ChatGPT sa pananaw ng simbahan. Tama bang sinabi niya? Ito bag. Hindi po totoo ang sinabi ng kausap mong born again. Hindi po totoo ang sinabi ng kausap mong born again ng ChatGPT ay pagmamayari ng Iglesia Katolika. Isa po itong malinaw na kasinungalingan. O conspiracy theory na walang batayan sa katotohanan. Bitaw ko, basta Grace Gospel, sanay na sa kasinungalingan. Pangutanaha daw na siya bro, unsa iyang relihiyon? ChatGPT. ChatGPT. Nagtatanong ang kausap kong born again. Kung born again, kung ano ang relihiyon mo, Anong sagot? Magandang tanong. Wala akong relihiyon. Straight to the point. Ako ay isang artificial na intelligence na ginawa ng OpenAI. Kaya hindi ako tao at hindi ako kabilang sa anumang relihiyon o simbahan. Pero kaya kong ipaliwanag ang iba't ibang relihiyon. Straight to the point. Halimbawa, Katoliko, born again, SDA, Islam, etc. Kaya kong ipaliwanag ang mga yon. Pangalawa, kaya kong magbigay ng paliwanag ayon sa pananaw ng isang relihiyon kung yun ang inihingi mo. Number 3, kaya kong ikumpara ang mga paniniwala ng bawat grupo batay sa kasaysayan, doktrina at Biblia. Halimbawa, kapag tinanong mo ako anong pananaw ng Katoliko tungkol sa Maria, sasagot ako mula sa Katolikong pananaw. Kapag tinanong mo ako, ano ang tingin ng born again sa mga sakramento, sasagot ako ayon sa born again teaching kung may sapat na dokumentadong impormasyon. Buod, wala akong personal na paniniwala. Objective ang layunin ko, magbigay ng impormasyon. Kung gusto mo ng paliwanag ayon sa pananaw ko. Wala problema na, artificial man. Sa ato pa, dako kinang problema sa imuha yun. Artificial lagi kay dili, bro. Artificial lagi, bro, kay dili tawo. Pasabot sa artificial. Dili siya tawo, bro.
Dili siya tao. Dili siya tao, pero makahatag siya, maka-explain siya. Bro, ingon bitaw siya bitaw, kaya niyang i-explain. Yung kumpiyansa na kay. Digyo, kinasakpa man imong bot-bot. Ang Biblia may Bro, bro, bisan pa ang Biblia, bro, wala nagsulti nga si Kristo nagtukod og iglesia sa langit. Ikaw Klaro, ray makay, kapataka og interpret. Klaro magay na bro nga maghatag dito sa langit. Ayaw sig pamugos. Ayaw sig, bro, ayaw sige pamugos kay di lagi kumutuo lagi nimo kay Diyos gospel ka. Sige. Bro, napakoy katulong nga verse, bro. Sa may katulong nga verse nimo. Napod. Episo kapitulo 1 bersikulo 3. Sige, Epeso 1:3 na punta. Atong analyze na tanaw tag ang akong pagsabot tugma ba ni ChatGPT pagsabot? Kung tugma ang among pagsabot namo, isakto akong panabot. Inline gini siya sa kang Pablo tanan kay Epeso ra man tanan. Lagi. Bosa, kung ang akong pagsabot sa verse inline sa pag-explain ni ChatGPT, insakto ako ang pagsabot. Pero imuagal diligay mo inline, ikaw may wala nakasabot. Sige ha. Efeso 1 bersikulo 3. sige, Epeso 1:3 na punta. Ingon dere. Ingon dere, dalaygon gayod ang Dios ug Amahan sa atong Ginoong Hesukristo. Wait lang nga ay pag-stick on yung bata dire. Lang. Ay pag-stick. O dala Ingon dere, dalaygon gayod ang Dios ug Amahan sa atong Ginoong Hesukristo tungod kay kita anaa kang Kristo. Gihatagan niya kita sa tanang mga panalangin nga espirituhanon. Kini nga mga panalangin gikan sa langit. So sa kita gitagaan tag panalangin sa Ginoo kanang mao panalangin gikan sa langit mo gipasabot ya bro. Mo lagi didto sa langit. Di ang panalangin mo gikan sa langit gihatag sa tuwa. Wala gingon nga kanang bersikulo nga kuan bro kining inyuhang ang protestante ug ang katoliko mo ay nganong mamili man kag bersyon. Mao gani nganong mamili man kag bersyon tungod ba kay wala min tunong sa imong explanation. Oy. Balik ko na ko ha ang giingon dire. Ang konteksto ani gitagaan tag panalangin o kanang mong panalangin mo gikan sa langit. Wala giingon diang ang iglesia gitukod sa langit. Kaya bro magpasalamat pamaminaw sa magpasalamat kani kanang PBS sa Philippine Bible Society. No, mao man ang imong kani ato man nga bersyon ni kay duha man ni protestante man siya og katoliko. Magpasalamat kita sa Dios ang Amahan sa atong Ginoong Hesukristo nga nagpanalangin kanato sa tanang espirituhanon gasa sa langit diha sa atong pagkahiusa kang Kristo. Di gitagaan tag panalangin niya. O kanang panalangin mo na ang espirituhanong gasa sa langit. Dito sa langit. Ang panalangin unsa man ka? Dili ang iglesia. Ang kanang iglesia bro, apil na sa panalangin. Bro, ang iglesia ang gitagaan sa panalangin. Ang gihatag ang panalangin, ang gitagaan sa panalangin ang iglesia. Ang panalangin ang naggikan sa langit, dili ang iglesia. Patok ka kaman lang diha. Mauna, pag-Greece gospel pa more. Ang paglaom. Panalangin, panalanginan, tagitagaan, bro, mauna resulta. Tuo ba mong pastor ninyo, bot-boton keng dako. Klaro kay bro, nag-inline na sa tanang bersikulo nga akong gihatag kanimo. Wala gyud nag-inline. Sa tanang bersikulo imong gihatag wala gyud verse nagsulti. Pre pataka ka. Sige. Wala jud kay nahatag nga verse nga nagtukod sa iglesia dito sa langit. Ang imong gihatag karon nga verse ang iglesia gitagaan og panalangin nga gikan sa langit. Mo na imong gingon. Muna context sa imong gihatag nga verse. Wala pa kay ebidensya nga ang iglesia gitukod sa langit. Muna! Grace Gospel pa more! Sige, go! Klaro kay mga bersikulo nga ay klaro jud kay mga bersikulo ang imong pagsabot mo'y wala na klaro.
man. Oy, Ang imuha. mo nagiingon ba nga Oy. ilara ko tets? Aba po nagingon nga ilara ko tets. Ilara ko tets, ang imuhang explanation, walay Bible scholar ng support, wala po suportahe sa artificial intelligence. Ano di ko mutuon nimo? Dawaton nimo. Kung may Bible scholar nga nag-support ani, dawaton nimo. Tagay ko be nga Bible scholar be nga dili Protestant Bible scholar kay Protestante man ka. Be tagay ko be, Protestante man ka, ayaw ko tagay Protestant scholar. Sige be. Scholar mo nang imong gipangita. Uy! Lagi, Protestante man ka. Protestante man ka, ayaw ko tagay Protestant scholar. Sige, go. Alangan po Catholic scholar ang ato. Natural, katoliko man ko. Na self-serving, di ka na hinoon. Unsa man kayo Hindi na hinoon. mo support sa ako. Bro, nahulog ka nag-self-serving, bro. Kung maato ka korte, ingon ka karon dili ako ang nagpatay sa among silingan. Kasi imong priba nimo. Kasi may bidisya nga dili ko nagpatay. Akong mama, hinaduwato sa korte, oy, pataka lang kaya. Alangan man po dog akong ihatag ang kanang inyong libro. Ah, Maganda sa inyong support. bro, dinadawaton sa korte, bro. Ano man ang tawag ka na, bro? Self-serving. Kung kana inyo ang akong gigamit, magkatuloy ko na ako. Natural. Natural ang amo ay mong gamiton tungod kay aron di dili na aron mao. di mulutaw nga Dili self-serving. na mo. Dili, Ang ato dili ni na bro. mao. Ang ato ni bro. Kami. Atong analyson. Bro. Ang atong analyson ang nasa Biblia. Kami ang naay katungod nga mogamit og mga Protestant Bible scholar kay Protestante man mo. Pero kami mong katbang ayaw mi tagay Protestant Bro. scholar kay self-serving Bro. na. Awin nimo bro. Sige lang mong angkon nga kamoy tinukod ni Kristo pero sa- lang yung mga doctrine na layo Bro, tayo. musugot ka na bro. Magpahayagay tang duwa o nya akong scholar kay Catholic scholar kung gamiton sugot ka. Unsa? Sugot ka magpahayagay tang duha. Unya ang akong scholar gamiton is mga Catholic scholar mo sugot ka. Tagaan takag mga payag sa Catholic scholar sugot ka na. So gamiton nimo ang mga Di ba? Kita mo karon. kanang dili sa Katolik. Kita mo karon. Na ako interpretasyon sa Bible. Unya ang akong basihan Catholic scholar. Dawaton ka nimo? Unsa ang arte mahimo? Oh, buti mo. Mingon Musugot ka nga. ayaw kong ingna, mingon na ito ang kag, inyong hama na, pabor na nimo. Gani. Ayaw ko gilara, ay mangilad naman ka, eh. Mo na diha bro nga atong sabton ang uno sa naa sa Biblia. Nay, akong sabto ng Biblia, di ko mamati sa imong pagsabot, kay balo ko, sayop imuha, mo ito ng gospel ka. Asa man naglingkod si Kristo di ay? Si Kristo, naglingkod siya dito sa trono nga tapat sa Diyos sa langit. Oh. Naaraman na Naglingkod siya. Diba? Wala siya Ang galingkod sa ang iglesia, iglesia. batak ka lang ka. Ang iyang giharian ang iglesia. Ang iyang ang Naglingkod ingon ka, siya mga ingon ulo. ka ang iglesia parte sa kingdom of heaven. Ikaw nagsulti ana. Parte bitaw. O parte. Diin man tukuran ni Kristong iglesia. Sa yuta o sa langit. Bro, dili kita magkasundo di. Oh. Sumala sa Mateo ano. 16:18. Diin man si Kristo pagsulti niya ibabaw niining bato. Tukurong ka ko iglesia. Diin man siya pagsulti niya na. Sa yuta o sa langit. Bro, kanang ang akong iglesia bro wala magsugod bro. Sugod sa Matthew 16:18. Asam ni nagsugod ay? Wa ko magwali nga ang akong iglesia nagsugod sa Asa man Matthew na nagsugod bro? 16:18. Kung wala siya nagsugod nagsugod ang sa akong iglesia Matthew, pinaagi ni Apostol Pablo sa unang Korinto kapitulo 3 versikulo 10. bro, ingon ka, wala nagsugod sa Matthew 16:18 ng iglesia. Kung wala Ang akong siya iglesia. kung wala siya nagsugod sa Matthew 16:18 ng iglesia ang gitukod ni Kristo, diin man din na nagsugod. Si Pablo mo ay nagtukod anang iglesia lawas ni Kristo. Si Pablo ang nagtukod. So sa ato pa di ay si Pablo ang nagsulti sa ibabaw niining bato tukurong kong iglesia ni Kristo. Tanawa, basaha. Di ba si Pablo may nagsulti ato? Di ba si Pablo ba? Bro, sa katukuran. layo ra man kay ka bro. Si Pablo ba ang nagsulti nga sa ibabaw niining bato tukurong ko ang iglesia ni Kristo? Siya ba ang nagsulti ana? Lahi ang gitukod ni Pablo nga iglesia lahi ko sa Matthew 16:18. Buot ba nimong ipasabot? Usa lang ang cornerstone. Buot ba nimong ipasabot nga ning siak si Pablo sa iglesia ang gitukod ni Kristo? Wala mo siyak si Apostol Pablo. Parte siya. So wala siya nagkuan, wala siya naglahi
Sa to pa parte na sa iglesia Siya gitukod gyud- ni Kristo. Siya gyud founder sa kanang gitawag og lawas ni Kristo, master builder. Taka ka malagtabi Unang dahil. Korinto kapitulo 3 versikulo 10. Samok dili katuoan nimo mga interpretation nimo. Nara Bro. sa imo ha. Bro, di jud ko mo to, bro. With verse. Mo bitaw ng Grace Gospel With verse. ka. Naa lagi verse lagi. Tinood nga naa kay verse. Ang problema lang, ang konteksto wala misibo sa imong explanation. Kanawa ang konteksto. Klaro man na diha nga kita ginabalay, iglesia man na si Kristo patukuranan, iglesia man na. Si Pablo mo ay batid nga magtutukod nga si Kristo mo iyang patukuranan. Wala na ilaing gipahimutang na nga si Kristo. Lagi, so, parte, ang iglesia lagi nga gitukod ni Pablo, parte na sa iglesia ang gitukod ni Kristo. Wala siya galahigi, ha? Si Kristo ang cornerstone, pero ang gitawag og patukuranan kanang gitawag og kanang pagtuo lahi. Ay bro, murag. Jud ko nakakuan si mo ang usag yung imong point nimo. Basta diha ang unang Pero ano ta karon? Kanang giingon bro sa kuan bro, kanang giingon sa Efesos 5:23. Nga si Kristo ang manluluwa sa iglesia nga iyang lawas. Oyon ka ba? Verb na or Oyon ka ba? Nga diha sa Efesos 5:23, sumalan ni Apostol Pablo, si Kristo ang manluluwa sa iglesia nga mao iyang lawas. Oyon ka na, subak. kana siya bro, verb na or na? Oyon, wa ko na nag-verb. Oyon ka ba sa giingon ni Pablo? Nga si Kristo ang Si Kristo manluluwa ang sa iglesia. manluluwas. So sa ato pa, kinahanglan kang nasa iglesia kay mauna ang luwason ni Kristo. Sakto sayo. Dili. Ang mayong balita, Efeso kapitulo 2, 1 versikulo 17. Ay saba. Sa Efesos 1:17. 5:23 ba? Sa Efesos 5:23. Si Kristo ang manluluwa sa iglesia. Yun man ka nga insakto na siya. Diba? Sakto man na. Sakto na. Sa ato pa, mao din na pasulon sa iglesia kay si Kristo ang muluwa sa iglesia. Wala siya mingog muluwas. Si Kristo ang manluluwas. Meaning Siya ang manluluwas. Usa may luwason ni Kristo sumala sa Efesos 5:23. Ang kana mga tao nga naa sa iglesia nangaluwas na sumala sa 1 versikulo 17. Kanawa dayon sa Bro, naluwas. sumala Kanawa sa ko Efesos 5:23 unsa ang asa gali manluluwas si Kristo? Si Kristo lagi manluluwas pero dili Manluluwas siya sa? gitawag nga Manluluwas sa magaluwas. unsa man? Manluluwas sa? Naon man na. Ito Dili baga. man- Bro, sumala sa Efesos 5:23 ba? Si Kristo ba ang manluluwas sa? Asa? Manluluwas sa unsa man? Wala ko musupak ana, wa man ko Di, musupak. wala Kulang pangutana. na ka Saan nagsupak. sa paagi sila naluwas? Bro, Naluwas sila wala sa lagi balita. ka nagsupak. Pero sumala sa bersikulo, asa gali manluluwas si Kristo? Manluluwas sa? Manluluwas dito sa iglesia. Mao dahil kinahanglang ipasulod kay siya ang manluluwas sa iglesia. Dili. Nanapod. Ang tao. Kinahanglan ang tao. Day. Mamakang na po kaya. Ano kong Maluwas ilara? naman. May balita man ang mataluwas, bro. Bago lang kang niangkon. Yung napugkag dili. Siya may manluluwas kay kanang mga tawhana nga naa sa iglesia ning tuog ning dawat sa maayong balita sa grasya mo nang naluwas na sila. Giingon Una nga nga naapil sila sa iglesia. manluluwas siya sa iglesia. So kinahanglan kang musulod sa iglesia kay hindi siya ang manluluwas sa iglesia. Sus, kaklaro ana. Unya usa pa bro, kanang gisgutan ni Apostol Pablo nga iglesia din ha, dili na ang membership ana, dili na buhat og tao. Membership dili buhat og tawo. So giyon sa man pagsulod ni Matias. Unang Korinto, unang Di ba? Giyon sa pagsulod ni Matias diha. Bro, ang akong giingon, ang iglesia nga gitukod ni Apostol Pablo, walay kalabutan sa iglesia sa Matthew 16:18. Bro, kanang kuan ba? Kanang yun sa pagsulod ni Matias kay ingon magud ka ang pagpasulod, ang pagpasakop diha dili paaging tawhanon. So, unsa may paaging gigamit pagsulod ni Matias diha? Ayaw kong pangutanahan ni Matias, kay si Matias, bilong na siya sa kuan, bilong na siya sa Matthew 16:18. Ang akong gipamatuod sa imo, Asa mabasa nga
Asa mabasa nga sa kuan sa pagtukod sa iglesia na ana si Matias? Wala ko ang akong giingon nga tukod ni Apostol Pablo nga iglesia dili apil sa Mateo 16:18 walay labot. May mga Diha. datan sa CPTV, tinuod ba? Totoo ba? Oh, GPT na Oh, po. natural. Di ko mutuo nimo. So, bro, ayaw pag-expect bro. Bro, ayaw pag-expect bro nga mutuo ko nimo. Ayaw pag-expect nga mutuo ko nimo. Kung Ano sa ang imo, pre-ba musibo sa imong explanation, diha pa ko mutuo. Kung dili musibo, ayaw pag-expect nga mutuo ko nimo. Sagot ka diya. Musuko man ka balaban tag ChatGPT. Alang asa mo balaban lang sa inyo ha. Usa man ka. Totoo ba? Unang Korinto 12:13. Totoo ba na ang iglesyang itinayo ni Pablo ay iba sa iglesyang itinayo ni Kristo? Oh. Yun kasi ang sabi ng born again na kausap ko. Okay, anong sagot ni ChatGPT? Oh. Ulit ang tanong. Totoo ba ng iglesyang itinayo ni Pablo ay iba sa iglesyang itinayo ni Kristo? Yun kasi ang sabi ng born again na kausap ko. Sa tubag. Ang tubag ChatGPT. Hindi totoo ang sinasabi ng born again na kausap mo. Nang iglesyang tinayo ni Pablo ay iba sa iglesyang tinayo ni Kristo. Ito ay malinaw na kasinungalingan. Na mo na pag Grace Gospel palagi. Bro. At isang mapanganib na maling aral na walang batayan sa Biblia o kasaysayan. Bro. Pangutan na ha, bro. Unsa may buti pasabot sa master builder? Ah, sige. Ano ang ibig sabihin? Ang Ng ibig master sabihin ng master builder sa Master builder lang. sa talatang sa talata bro, talatang Anong ibig sabihin ng master builder? sa talatang usaman. Sa unang Korinto 3:10. Sa talatang unang Korinto 3:10. Okay. Ito ba? Ang unang Korinto 3:10 binanggit ni San Pablo ang tungkol sa pagiging isang wise master builder. Sa ibang salin, matalinong tagapagtayo. Okay. Ano ibig sabihin ng master builder? Sa Grego is arkitekton. Arkitekton ay nangangahulugang punong tagapagtayo. Pangunahing tagaplano ng gusali. Okay. Ayan. Paliwanag ayon sa konteksto, si Pablo ay tumutukoy sa kanyang misyon bilang apostol. Siya ang unang nagturo ng pananampalataya sa mga taga-Korinto. Kaya't sinabi niya na siya ang naglatag ng pundasyon ng kanilang pananampalataya. Ang pundasyong ito ay si Jesucristo mismo. Unang Korinto 3:11 sapagkat murang giputol sa Jis. Tiwasa sa 11. Basta sa 11, sabot na. Sapagkat walang ibang maaring ilagay na pundasyon kundi yung nalagay na. Ito ay si Jesucristo. Iba pang mga tagapangaral, halimbawa Apolos ang nagpatuloy ng pagtatayo. Ngunit ang babala ni Pablo, ingatan ng bawat guro ang paraan ng kanyang pagtuturo. Dahil ang anumang itatayo sa ibabaw ng pundasyon ay kailangang tama at matibay. Bakit ito mahalaga? Hindi sinasabi ni Pablo na siya ang nagtayo ng sariling iglesia. Agapataka, tanawara ka? Tanawara ka? Mutbuton kayo ka. Master builder, architect. Mutbuton kayo ka. Hindi sinasabi ni Pablo na siya ang nagtayo ng sariling iglesia. Sa halip, naglingkod siya bilang tagapagtayo. Sa architect. Yes bro, ang architect na amo. Ang architect trabahante lang na sa amo. Ang tan ako mo'y tag-iyag balay. Magpatukod kog balay. Manginahanglan kong arkitekto. Dili ang arkitekto mo'y tag-iya sa kong balay. Unsa man ka?
Lagi, pero Oy, si Apostol, ang oy, arkitekto, utok ba? mao'y nagplano. Bro, utok ba? Mao'y Pananglitan ni nagplano, utok mao'y ba? nagpundar. Ako mo'y tag-iya sa balay. Ako'y nagpundar sa mga galamiton. Ay, Ang kanang gamit ang nga tagiya ba, nagpundar? ang mga tagiya ba, nagpundar sa materyales, ang mga materyales ako'y nagpundar diya. Ako'y tag-iya sa balay. Unya mukuha kog arkitekto para mo mo design sa akong balay. Buti pa Yan. sabot ba? Ang arkitekto na ako may tag-iya sa akong balay. Si Kristo may tag-iya sa iglesia. Oo, mauna. Ang pangutana, kinsa So si man Apostol mao'y Pablo, nagtukod? arkitekto Kinsay lamang siya. nagtukod? Arkitekto lamang si Apostol Pablo ni Mao nga, Kristo. dili, arkitekto. Arkitekto Matukod lamang. ba ang balay? So Matukod dili ba ang si balay? wala gatukod yung arkitekto iya ka galingong balay. Ang gitukod sa arkitekto ang balay sa tag-iya. Bro. Basahar ko ng bersikulo, bro. Ayaw pagsalay Agilo. na imong GPT. Bro, di jog ko mutuon nimo. Klaro kayo. Bro, di jog ko mutuon Wapon nimo. ko magisgot og tag-iya. Ang ako Bro, nagtukod. sakitan kang ChatGPT kay imong mga rason dili mulusot. Ang ato ang gisgutan, bro, nagtukod. No, nagtukod. Kinsay Pasensya nagtukod na sa Matthew ka. 16:18? Di na lagi Bro, ko kinsay nagtukod? di lagi ko Kinsay mutuo sa nagtukod imong Matthew Kapitulo interpretation. 16 versikulo 18. Kinsay nagtukod? Ang nagtukod diha si Kristo. O nya Kinsay niingon nagtukod sa si nya unang niingon Korinto 3:10? nya niingon si Kristo sa Matthew 28:19 ningon siya, panglakaw kamo sa tanang kanasuran, himua sila nga akong mga tinun-an. So ang mga apostol sa Santaya sila tukod og mga iglesia didto aron himuon sila nga akong mga tinun-an. So nagtukod sila og iglesia sa lain-laing lugar aron mahimong tinun-an ni Kristo. Dili aron bro, mahimo nilang bro. Bro, ayaw kong dalahan ng imong kabulingon nga huna-huna. Ay! Kaya wala Sa sila ma'am, magtukod kung ako og yung sa iglesia. GPT? Walay mabasa nga ang mga apostoles nagtukod og iglesia. Sige. Totoo ba? Ayan na, totoo ba na ang mga apostoles ay nagtayo ng mga iglesia sa iba't ibang lugar? Oh. Totoo ba na ang mga apostoles ay nagtayo ng mga iglesia sa iba't ibang lugar? Kung sa tubag, oo. Totoo na ang mga apostol ay nagtatag ng mga lokal na iglesia sa iba't lokal. ibang lugar. Straight Lokal. to the point. Ay, lokal, bitaw gitukol bitaw nila. Ang atong gisgutan, ang kaning body of Christ, mystical body of Pero Christ. hindi meaning ito universal. Hindi ito. Universal Church. Yun na nga, Universal Church. Universal gali, bro. Ang meaning sa Universal, bro, nagkatag, bro. Ayaw kong dalhaan ng imong unahuna nga dili Wala, mao kay atong jud ko gisgutan, nagdala Universal sa Church. akong una-una. Pasensya Ang na ka. akong pangutana sa Bro, imo, nagtukod nagamit ba ko ang ChatGPT. mga apostoles og Universal Church? Bro, nagamit ko AI, bro. Di na akong kagaling mo una-una, bro. Artificial na, bro. Artificial. Ay, natulak, dili mong yun siya tawo mo ng artificial. Pero ang yang gisulti ay realidad. Si Pablo, parehas gid sila ni Kristo. Si Pablo nagisgot jud sa pagkukuranan. Dili ko Walay laing mutuon kukuranan nimo. naman si Kristo. Dili kita makaingon nga lokal. Mutuon Klaro jud na nga nimo. mystical body of Christ. Bro, or Universal Bro, Church. di jog ko mutuon nimo. Wash money. Wash money. Wash money. Wa ko mamugos. Ayo kasoko, kung mabasa kog ChatGPT. Ang imo lang ana mo ni. Mo lang ana yung ani. Dapat ang imong isulti, bro. Bro, ang ani, bro. Kung tinuod imong isulti, dapat imong isulti mo sibo sa explain ni ChatGPT. Kana mo ebidensya nga imong isulti realidad. Pero mugna lang nasa sayop ninyong interpretasyon, di mo magsibo ni ChatGPT. Bro, klaro ang akong gipanghatag nga bersikulo, bro. Klaro ang bersikulo, ang imong pagsabot ang dili klaro. Nag-ingon ba si ChatGPT nga katong 12 ka apostoles nagtukod og Universal Church? Ang atong gisgutan manggod Universal Church manggod. Wala man ko nagsulting ang gitukod sa mga apostoles ang Universal Church. Ganihara man tag hinisgot ang church, bro. Diba, Wala diba, guys, ko totong ni Agi nimo. Diba, atong lasa tong dialogo, nagis ko to nimo. Nga ang Bantang gitukod, magkasinabot ang nga to. gitukod ni Pablo
ang gitukod ni Pablo, mga local church na siya. Local church sa Thessalonica, sa Galacia, sa Efeso, sa Corinto. Mga local Dili church ang mga gitukod. local church ang gitukod ni Apostol Pablo, bro. Kaya Mangutana ko, nagisgot be. man siya patukuranan. Mungutana ko ha. Kanya, kita po Ang mo ay iglesyang, ginabalay. sige, ang iglesyang itinayo ba ni Pablo ay ang Universal Church ba mismo? Universal Church ba mismo? O mga local church lang? Mga local churches lang? Sa tubag, ako tubag, local yung gitukod. Imong tubag nimo universal. Sa tubag ni ChatGPT. Mystical body of Christ. Ang gitukod ni Apostol Pablo, ito ay napakahalaga para maunawaan ang tunay na iglesia ni Kristo ayon sa Biblia. Sagot, ang iglesyang tinayo ni Pablo ay hindi iba sa Universal Church. Isang tunay na iglesia ni Kristo. Ang mga lokal na iglesyang kanyang tinatag. Ano daw? Ang mga lokal na iglesyang kanyang tinatag. Bro, Ah, ang itinayo ni Apostol Pablo nga si Kristo mo ay patukuranan, nagisgot siya patukuranan ug kita mo ang ginabalay, walay kalahian sa gisgutan sa Efeso kapitulo 2 bersikulo 20 nga iglesia. Kana nga iglesia. mo lang eh. nga si Kristo Ang mo iglesyang patukuranan. tinayo ni Apostol Pablo ay hindi iba sa Universal Church. Ang mga lokal na iglesyang kanyang tinatag ay bahagi lamang ng iisang katawan, ang Universal Dili, bro. Church Ang Universal Church bro, dili ko mutuon nimo. Sa unang Korinto 3:10 siya gid mao ay master Bro, builder. pasensya na jud ka bro Dili pwede nga kay magtukod og Bro, iglesia, pasensya magtukod og na balay jud nga ka. duhay arkitekto. pasensya Kinsay na jud arkitekto ka. sa Mateo 16:18 si Kristo. Ang arkitekto po Asa unang mabasa Korinto sa Matthew 3:10 si Pablo. 16:18? Asa mabasa sa Matthew 16:18 siya ang arkitekto si Kristo? Asa mabasa? Siya mao'y magtutukod. Oh. Iba. Mao man ay buti pasabot din ha pagatukod ko Iba siya may ang arkitekto. Tinuod nga ako'y magtukod sa akong balay pero kinahanglan kong arkitekto. Ang gitukod sa arkitekto, ang gitukod sa arkitekto ang akong balay. Diha kang Hesukristo. Balay. Di ko mo to lagi nimo lagi sa lagi nimo pagsabot nimo. Kumutuon mo. Ay, bahalag di ka mo tuon ako ang mga viewers na hibalo nga ang ako mga gisulti, gibase na ako sa artificial intelligence. Magsalig ba kag artificial bro? Natural kay bugo wala kong kaistorya god. Artificial sugar. Dili na dapat katuuhan kay artificial na. Dili katuhuan pangutana be, tanong di ba katuhuan be? Pangutana daw siya bro. Bro, pangutana daw bro kung unsay buti pasabot sa pulong artificial. Ano ang ibig sabihin? Ano ang ibig sabihin ng salitang artificial patungkol sa AI? Artificial lang. Patungkol sa AI bro, kaya ang atong subject bro, ang AI manggod bro, ayaw gamita ang fallacy of equivocation. Ayaw gamita ang fallacy of bro, ayaw gamita ang fallacy of equivocation mo gina kung giklaro gali artificial nga nagrefer sa AI. Akong gigamit ang AI aron matukoy kung unsa nga matang sa artificial lang atong gipasabot. Ayaw gamit og fallacy of equivocation. Unsa man ka? Ano ang ibig sabihin ng salitang artificial patungkol sa AI? Sa tubag. Ang salitang artificial sa terminong artificial intelligence ay nangangahulugang hindi natural o ginawa ng tao. Imbento o kinopya mula sa tunay na katalinuhan ng tao gamit ang teknolohiya. Mas malinaw na paliwanag, ang intelligence ay tumutukoy sa kakayahang mag-isip, matuto at magdesisyon gaya ng ginagawa ng tao. Ang artificial ay nangangahulugang ginaya o pinalit sa isang bagay na likas o natural. Kaya sa simpleng salita,
artificial intelligence, ginagayang katalinuhan ng tao gamit ang makina o computer program. Halimbawa ng artificial sa ibang gamit. Amo ni magipangita nimo. Oh, konteksto ng AI, artificial, gawa ng tao. Intelligence, kakayahang mag-isip o matuto. So, AI siya, kaya siya ability to think and to learn. AI, katalinuhang gawa ng tao na ginagayan ang kakayahan ng utak ng tao pero hindi tunay na malay o emosyon. Oh, ang meaning niya sa artificial sa artificial intelligence DI is kanang kanang dili siya tao, ginagaya ang katalinuhan ng tao. Bro. Oh. Excuse bro ha kay maniud to sa ko bro, gutom na. Oh, sige. Dili ka ito. Saan mo rasa lang ako malas-stress. Sige bro, salamat kayo sa i-live to bro kay kong reviewon. Ako ning i-upload bro at tanawan lang ni ako lang ning i-upload lang. Sige bro. Sige. Salamat Sige. bro. Unya ning kuan bro, unya ning kanang ko ugma lang buntag na ko i-upload oy. Sayang pod ang mga views. Ugma buntag na ko ni-upload na lang alas 6 sa buntag sa akong YouTube channel nako. Sa akong YouTube channel ha, dili sa Facebook ha. Sige bro. Salamat Sige. bro. Maayo ang udto. God bless. Sige bro.